Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3071 hanggang Kabanata 3080. Kabanata 3071. Isang malaking kuliglig na may itim na katawan at pulang ulo ang lumabas mula sa siwang ng bato. Nakipaglaban ito sa malaking berdeng tiktik. Ang kuliglig ay kasing laki lamang ng kamao. Mas maliit ito kaysa sa malaking tiktik, ngunit napakabilis. Hindi ito nadadaya sa laban. Ang mga aninong itim at berde ay nagbanggaan sa gilid ng lawa. Matindi ang labanan at nakakaaliw panoorin. Si Hansen ay natuwang manood. Hindi naman ganoon kataas ang antas ng dalawang lahi ng Jin. Pinakamataas na ang antas na Viscount, pero ang paraan nila ng pakikipaglaban ay napaka-brutal. Parang laban ng mga kuliglig. Bagaman maliit ang Maya, karne pa rin iyon. Hihintayin kong matapos sila, saka ko sila gagawing itlog. Siguro makakakuha ako ng kaunting pera kapag dinala ko ito pabalik. Kahit papaano, maaayos ko na ang problema ko sa renta. Habang nag-e-enjoy si Hansen sa panunood, biglang sumabog ang bukol ng lason sa tiktik. Tumalsik ang berdeng katas sa paligid, parang bulaklak na sumabog at tumalsik sa kuliglig. Ang balat ng kuliglig ay parang tinamaan ng asido. Naglabas ito ng puting usok at mukhang kinakain ng kemikal. Ang kuliglig ay gumawa ng tunog na tizi-tizi at bumagsak sa lupa. Nang makita ng tiktik na epektibo ang atake nito, lumapit ito sa kalaban. Nagpumiglas ang kuliglig, pilit na bumabalik sa siwang ng bato. Sobrang tapang ng lason ng tiktik. Bago pa man makapasok ang kuliglig sa siwang ng bato, kinakain na ng lason ang balat nito. Naging malabo at nakakadiri ang hitsura nito. Hindi na ito magtatagal. Biglang parang nabuhay muli ang kuliglig. Gumamit ito ng kakaibang lakas sa mga likurang paa at tumalon ang dagwang katawan, nakaiwas sa dila ng tiktik at nakapasok sa siwang ng bato. Matindi ang pinsala nito, kaya wala nang saysay na bumalik ito sa yungib. Hindi na kailangang gumalaw ng tiktik, magiging dugong tubig na rin iyon. Alam ni Hansen na oras na para kumilos, pero biglang lumiliit ang kanyang mga mata. Nasa harap ng siwang ang tiktik. Biglang may malamig na liwanag na lumabas mula roon. Bago pa nakarik ang malaking berdeng tiktik, naging bato ito. Ha! May kakayahan bang gawing bato ng kuliglig iyon? Bakit hindi niya ginamit kanina? Nagtatakang tanong ni Hansen. Bago pa siya nakapag-isip pa, nabahala si Hansen na baka malubha ang pinsala ng kuliglig. Kung naging tubig dugo na ito, kahit gaano kalakas ang Zuan Yellow Sutra niya, hindi niya magagawang itlog ang isang tumpok ng laman. Kumilos si Hansen at lumapit sa siwang ng bato. Ginamit niya ang Zuan Yellow Sutra upang maglabas ng pulang liwanag na tumama sa naging batong berdeng tiktik. Bagaman naging bato na ito, sa ilalim ng kapangyarihan ng Zuan Yellow Sutra, unti-unti itong nagbago. Naging isang berdeng itlog na kasing laki ng itlog ng kalapati. Hawak-hawak ang itlog ng tiktik, iniunat ni Hansen ang kamay at sinuntok ang bato. Gusto niyang pasabugin ito para makita kung ano ang nangyari sa kuliglig sa loob. Pagkatapos niyang suntukin, ilang bitik lang ang lumitaw sa bato. Hindi niya ito nabasag. Ha! Anong nangyayari? Gulat ni Hansen. Napakalakas ng kanyang suntok. Kahit purong platinum, kaya niyang durugan. Pero ngayon, ilang marka lang ang nagawa niya. Maliwanag na kakaiba ang batong iyon. Nakita ni Hansen na walang gumagalaw sa siwang. Walang liwanag ng petrification na lumalabas. Kaya patuloy siyang sumuntok. Sa ikaapat niyang suntok, nabasag ang bato. Ang siwang ay naging kasing laki ng ulo ng tao. Sumilip si Hansen sa loob ng yungib at nagulat. Parang bathtub lang ang laki ng yungib. Wala nang kuliglig, puro dugo na lang. Mga 80% hanggang 70% sigurado siyang iyon na ang katawan ng kuliglig. Ano yon? Tanong ni Hansen habang nakatingin sa dugong tubig. Mabas at mamasa-masa ang loob ng yungib, natatakpan ng makapal na lumot. Ang dugong tubig ay parang may asido at kinakain ang lumot, ipinapakita ang bato sa ilalim. Ang bato ay makinis, parang gawa ng tao. May mga ukit din ito, pero natatakpan ng dugo at lumot kaya hindi malinaw. Nilinis ni Hansen ang lumot. Agad niyang nakita na sa ilalim ng yungib ay may batong may kakaibang mga simbolo. Binakbak ni Hansen ang mga bato sa paligid para makuha ito, ngunit ang bato ay mga 4 na talampakan ang haba at 1 talampakan ang lapad.
Hindi niya matansya kung gaano ito kahaba, kaya hindi niya agad mailabas. Matyagang pinagpatuloy ni Hansen ang pagbakbak hanggang sa tuluyang makuha ito. Nang mailabas na niya, napansin niyang hindi pala ito simpleng bato kundi isang batong kahon. Sinubukan ni Hansen itong buksan pero walang reaksyon ang butas ng susi. Ginamit niya ang kamay na parang kutsilyo upang hampasin ito. Nag-iwan lang siya ng ilang puting marka. Napakakakaiba ng batong kahon na ito, sabi ni Hansen. Maaga pa at hindi pa lumalabas ang 8 kulisap na tunog 8 soundbox, kaya dinala niya ang batong kahon palabas at muling sinilip ang yungib. Wala siyang nakita. Ginamit niya ang mga bato para muling itago ang yungib. Naisip ni Hansen, ang liwanag na nagpapabato ay malamang hindi galing sa kuliglig. Hindi naman ito mukhang lahi ng Jin na may elementong bato. Kung hindi iyon, siguro sa batong kahon ito galing. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa ring nangyayari dito? Bagaman iniisip ni Hansen na gwapo siya, hindi naman siya naniniwalang sobrang gwapo niya para tretuhin ang kakaiba ng batong kahon. Ano kaya ang dahilan? Tumingin si Hansen sa ibabaw ng batong kahon. Nandoon pa rin ang tuyong dugo ng kuliglig. Biglang kumabog ang puso niya. Hindi kaya nagre-react lang ito kapag may dugo. Bagaman ganoon ang iniisip ni Hansen, ayaw niyang gamitin ang sariling dugo. Lamingge siya sa paligid, balak pumatay ng isang lahi ng Jin upang gamitin ang dugo nito at subukan sa batong kahon. Ding! Biglang may narinig si Hansen na parang huni ng alpa na pinatugtog. Mula ito sa isang palumpong. Tumangala siya, madilim na at ang buwan ay nasa ibabaw ng bundok. Makalipas ang ilang sandali, muli niyang narinig ang tunog ng alpa malapit sa paligid. Parang may tumutugtog ng sinaunang instrumento. Napakaganda ng tunog. Sa ilalim ng gabi sa lambak, napaka-misteryoso ng dating nito. Huminto ng paghinga si Hansen. Para siyang naging bato at hindi gumagalaw. Hindi nakikita ng 8 soundbugs ang paligid, pero napakasensitibo nila sa tunog. Kahit mga insekto na ilang milya ang layo ay nararamdaman nila. Kung gusto mong mahuli ang 8 soundbug, hindi ka dapat gumawa ng kahit anong tunog. Patitibok ng puso ay makakaalerto sa kanila. Kailangan niyang hintayin na lumabas sila sa lupa at saka salakayin kapag malapit na. Kapag nakatakas sila, hindi na niya muling mahuhuli. Kontrolado ni Hansen ang katawan niya, parang isang batong hindi gumagalaw. Ilang sandali pa, mula sa palumpong ay lumabas ang isang puting liwanag na parang alitap-tap sa dilim ng gabi. Kabanata 3072. Bagaman napanood na ni Hansen sa online ang tungkol sa 8 soundbugs, ibang-iba ang nakikita niya ngayon sa aktwal. Lubha siyang nabigla. Isang paru-paro, kasing liit ng diwata, ang biglang kumislap na parang puting liwanag, iyon ang katawan ng kulisap. Maliban sa puting katawan at ilang gumagalaw na galame, mukha itong tao. Parang maliit na paru-paro. Sa mga braso ng 8 kulisap ng tunog, may hawak itong instrumento na kahawig ng lot, ngunit may 8 kwerdas. Pinapatugtog ng mga daliri ng kulisap ang instrumento, lumilikha ng maraming matinis na tunog. Maganda ang tugtog ng mga 8 kulisap ng tunog, ngunit wala ng oras si Hansen para humanga. Gagamitin na sana niya ang Zuan Yellow Sutra para patayin ito, nang bigla niyang marinig ang tunog ng isa pang instrumento, at kamangha-mangha iyon. May parating pa bang ibang 8 kulisap ng tunog? Huminto si Hansen sa pagkilos. Kung gagalawin niya ang nilalang, baka hindi na lumabas ang iba. At hindi nga nagtagal, may isa pang kumikislap na nilalang na lumitaw mula sa palumpong. Maraming 8 kulisap ng tunog iyon. Nagtutugtugan sila ng iba't ibang instrumento sa sabayang tugtugin, at walang sablay sa bawat nota. Parang isang kamangha-manghang piyestang musikal. Maraming magagandang 8 kulisap ng tunog ang nagsayawan palabas ng mga dahon. Dumarami sila ng dumarami, hanggang sa may 12 na. Alam ni Hansen na maraming 8 soundbugs sa Nightcry Valley, pero hindi niya akalaing ganito karami. Maliit lang ang lugar, ngunit may 12 nilalang na agad. Ding! Isa pang tunog ng instrumento ang narinig. Naiiba ito sa mga nauna. Nang marinig iyon ni Hansen, parang nayanig ang kanyang puso at nahulog siya sa mahikang hatid ng musika. Nang marinig ang tugtog ng instrumentong iyon, tumigil sa pagtugtog ang 12 kulisap ng tunog. Tiningnan ni Hansen kung saan galing ang tunog. Nakita niya ang kumpol ng pilak na liwanag na umiikot sa tubig bukal. Isa itong 8 kulisap ng tunog na nagliliwanag ng pilak. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, pero ngayon ay umiikot ito sa ibabaw ng tubig habang tinutugtog ang mahiwagang 8 kwerdas na lot sa kamay nito. Ang karaniwang 8 soundbugs ay kulay puti, ngunit ito ay pilak. Pati ang lot nito ay parang gawa sa pilak na jade. Ang 8 kwerdas ay kumikislap sa liwanag.
Ang maliliit nitong daliri ay marahang pumipitik sa mga kwerdas, at ang tunog ay parang agos ng bate sa pandinig ni Hansen, nililinis ang kanyang damdamin. Isang mutant na 8-sound bug. Natuwang sabi ni Hansen. Napakabihirang makakita ng mutant na ganito. Hindi niya inaasahan na makakakita siya nito rito. Walang pag-aatubili, sumabog ang katawan ni Hansen na parang anino at agad siyang lumitaw sa harap ng mutant na kulisap. May pulang liwanag sa kanyang kamay habang inaatake ito. Hindi naman marunong magpahalaga si Hansen sa musika. Mas praktikal para sa kanya na hulihin ang mutant na kulisap. Ang mutant na 8-sound bug ay nasa antas na Earl lamang, bahagyang mas malakas kaysa sa karaniwang Viscount. Pero sa harap ni Hansen, napakahina nito. Tinamaan ito ng pulang liwanag at agad bumagsak. Hindi na hinintay ni Hansen ang resulta ng unang tama. Kumilos siya agad at sunod-sunod na nagpakawala ng 10 suntok. Ang lahat ng 12 8-sound bugs ay tinamaan ng kanyang galit na kamao. Kasama ang mutant na kulisap, lahat sila ay naging puting mga itlog ng Jin. Ang mutant ay tumagal lamang ng ilang segundo bago rin naging itlog. Sa kapangyarihang ito, hindi ko na kailangang mag-alala sa pagkain ko, tuwang-tuwang sabi ni Hansen habang hawak ang mga itlog ng 8 kulisap. Parang mga perlas itong gumugulong sa kanyang palad. Labis siyang natuwa. Habang abala siya sa saya, biglang may narinig siyang tunog ng napunit na espasyo. Paglingon niya, nakita niya ang babaeng nakita niya kanina sa lambak, ang babaeng nakatikip ng berdeng belo sa mukha. Lumipad ito papalapit, may mga puting pakpak na pumapagaspas. Si Feng Feifei ay matagal nang naghihintay sa gitna ng lambak. Nang lumitaw ang mutant na 8-sound bug, gusto niyang siya ang unang makakita at makahuli nito. Nang tumugtog ang mutant sa tabi ng lawa, agad siyang lumipad papunta roon. Subalit huli na siya. Pagdating niya, si Hansen na lamang ang naroon, at naitago na nito ang mga itlog. Nang punitin ni Feng Feifei ang espasyo at dumating, wala na siyang nakitang mutant na kulisap. Nang makita lamang si Hansen, alam na niyang may kakaiba. Napakakakaiba naman. Ilang beses ko nang naririnig ang tunog ng mutant na 8-sound bug sa loob ng lambak pero ngayon sa tabi ng lawa ito lumitaw. Tumingin-tingin si Feng Feifei, pero wala siyang makita ni isa. Tanging si Hansen lang ang naroon. Napaisip siya na baka napatay na ni Hansen ang mutant, kaya labis siyang nadismaya. Tiningnan siya ni Hansen, ngunit hindi nagsalita. Tumalikod siya at lumabas ng lambak. Muling punitin ni Feng Feifei ang espasyo at humarang sa kanya. Sa sobrang ingay ng laban, malamang ay nagkubli na ang mga natitirang kulisap. Tapos na ang gabi para sa kanila, hindi na sila lalabas muli sa ilang araw. Pag-isipan ni Feng Feifei ang lahat at pinigilan si Hansen bago ito makalayo. Ginoo, ikaw ba ang nakahuli ng mutant na 8-sound bug? Anong mutant na 8-sound bug? Hindi ko pa naririnig ang tungkol dyan. Walang bakas ng pagkailang sa mukha ni Hansen. Sinabi niya iyon at agad na naglakad palayo. Nag-init si Feng Feifei sa galit. Kung sinabi lang sana ni Hansen na nakatakas ang mutant, maiintindihan pa niya. Alam niyang narinig niya ang tugtugin ng mutant mula sa posisyon niya, at doon mismo naroon si Hansen. Malinaw na nagsisinungaling ito. Pakiusap, huwag kang magkamali ng akala, sabi ni Feng Feifei. Kung handa kang ibenta sa akin ang mutant na 8-sound bug, babayaran kita ng doble sa presyo sa merkado. Hindi ko ibebenta, malinaw ang sagot ni Hansen. Naging itlog na ng Jin ang mutant. Kung makita ito ni Feng Feifei, lalo lang itong magdududa. Bukod pa rito, mas mahal pa ito kaysa sa doble, maaari pa niyang maibenta ng 10 beses sa halaga. Isa pa, gusto ni Hansen gamitin ang bihirang itlog ng Jin para i-post sa kanyang online shop at makakuha ng atensyon at kasikatan. Labis na nadismaya si Feng Feifei, ngunit wala na siyang magagawa. Bitbit ni Hansen ang batong kahon at dumating na sa gitna ng Nightcry Valley. Bigla niyang nakita ang isang makisig na lalaking nakasakay sa puting unicorn, nakasuot ng baluting parang puting jade. Ano man ang presyo, bibilhin ko ang mutant na 8-sound bug. Sabihin mo lang ang halaga, sabi ng lalaki mula sa ibabaw ng unicorn, mayabang na nakatingin kay Hansen. Ginoong Jin, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Feng Feifei na napaikling kilay nang makita ang lalaki. Narinig kong pumunta ka rito mag-isa, binibining Feifei, sagot ni Mr. Jin na may ngiti. Natakot akong mapahamak ka, kaya sumunod ako. Salamat, Ginoong Jin. Bagaman hindi natuwa si Feng Feifei, hindi niya ito ipinakita. Ikinagagalak ko iyon, sagot ni Mr. Jin na may mapang-akit ng ngiti. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hansen at sinabi, kailangan ni binibining Feifei ng mutant na 8-sound bug. Sabihin mo kung magkano mo ito ibebenta.
Kahit magkano, hindi ako makikipagtawaran. Sabihin mo lang ang presyo. Gusto sanang magsalita ni Feng Feifei, pero alam na niyang ayaw ni Hansen ibenta ito. Napatingin siya kay Hansen na may gulat sa mga mata. Kabanata 3073. Nagulat si Feng Feifei habang nakatingin kay Hansen. Hindi mahirap tanggihan ang tukso ng pera, pero dapat sana'y pinag-isipan muna ni Hansen bago niya tanggihan si Mr. Jin. Si Gong Shujin ay anak ni Gong Shuban, na may titulong henyo. Bata pa lang siya ay kilala na siya sa Jade Wall City. Hindi lang siya mahusay sa pakikipaglaban, taglay din niya ang talento sa land pulse skill ng mga Gongshu. Hindi man siya masyadong mataas ang posisyon sa Qin Kingdom, ngunit tanyag siya. Isa siyang malaking personalidad sa Qin Kingdom, at maraming maharlika ang gustong magkaroon ng magandang ugnayan sa kanya. Marami ang nais siyang kunin upang hanapan sila ng land pulse. Malawak ang koneksyon niya sa Qin Kingdom. Hindi talaga gusto ni Feng Feifei si Gong Shujin, pero ayaw din niyang makipag-away dito. Ang pangunahing dahilan ay ang mataas na katayuan ng mga Gongshu sa Qin Kingdom. Katatapos lang tanggihan ni Hansen si Gong Shujin. Maliban na lang kung may malakas na pinagmulan si Hansen na kayang takutin si Gong Shujin, tiyak na mapapasama siya. Alam ni Feng Feifei ang lahat ng may kapangyarihan sa Jade Wall, pero hindi niya kilala si Hansen, kaya't labis siyang nagtaka. Mabilis na umalis si Hansen at sa ilang segundo lamang ay nakalabas na ng Nightcry Valley. Nagpakita ng panandaliang galit si Gong Shujin, ngunit agad ding bumalik ang malambot at maginoong ekspresyon. Sana ay natulungan kita, Miss Feifei, ngunit hindi ko nagawa, sabi ni Gong Shujin habang lumalapit kay Feng Feifei. Nakakahiya talaga. Wala iyon, mister, malamig na sagot ni Feng Feifei. Sandaling interes lang iyon. Wala na akong gana ngayon. Ihahatid na kita, sabi ni Gong Shujin habang nakasakay sa kanyang unicorn, sabay kumpas na tila nag-aanyaya. Mister, salamat, pero gusto ko pang maglakad-lakad ng mag-isa. Huwag mo na akong alalahanin. Yumuko si Feng Feifei, pinalipad ang kanyang mga pakpak na liwanag, at lumipad palabas ng lambak. Kita namang tinanggihan siya, kaya't napilitan si Gong Shujin na magpaka-gentleman at sundin iyon. Ngunit habang pinapanood niya si Feng Feifei palayo, nagngit-ngit ito sa loob. Feng Feifei, pagsisisihan mo ito mamayang gabi, bulong niya sa sarili. Paglabas ni Hansen ng Nightcry Valley, diretso siya sa teleporter. Kanina, nang tanungin siya ni Gong Shujin kung magkano, medyo nagsisi siya. Kung alam lang niya na may noob na mag-aalok ng kusa, hindi na sana niya ginawang itlog ang Mutant 8 Sound Bug. Ibebenta rin naman niya iyon, hindi mahalaga kung kanino. Kung may magbabayad ng mataas, masaya siyang ibenta ito. Sayang lang at naging itlog na ang Mutant 8 Sound Bug, kaya hindi niya ito basta-basta maipagbibili. Bago pa man makabalik si Hansen sa teleport area, biglang may lumabas na aninong pumutol sa espasyo, dumating si Feng Feifei. Ano po iyon, lady? Tanong ni Hansen. Kung tungkol ito sa Mutant 8 Sound Bug, wala na tayong dapat pag-usapan. Umiling si Feng Feifei. Hindi ako nandito para doon. Alam mo ba kung sino ang lalaking iyon? Hindi, sagot ni Hansen. Naiintindihan ko, mahinang tugon ni Feng Feifei. Isa siya sa mga henyo ng Jade Wall City, isang tunay na demonyong henyo. Siya si Gong Shujin, anak ng kilalang Gong Shuban. Nilapastangan mo siya, mapapasama ka niyan. Dahil nagsimula ito sa kanya, ayaw ni Feng Feifei na madamay si Hansen, kaya binalaan niya ito. Salamat sa babala, sagot ni Hansen habang kumaway. Kung wala nang iba, aalis na ako. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Gulat na tanong ni Feng Feifei nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Hansen. Akala niya ay hindi siya pinaniniwalaan. Nag-aalinlangan man, inalis ni Feng Feifei ang kanyang belo at ipinakita ang napakaganda niyang mukha. Hindi ako nagsisinungaling. May paraan akong makakatulong sa'yo kung gusto mo. Salamat, lady, pero hindi na kailangan. Nagpasalamat si Hansen at tuluyang umalis. Tinitigan ni Feng Feifei ang papalayong si Hansen na puno ng pagtataka. Kahit inalis niya ang kanyang belo, walang reaksyon si Hansen. Hindi niya ako kilala, bulong ni Feng Feifei sa sarili habang nakatingin sa direksyong nilisan ni Hansen, magkahalo ang damdamin. Hindi na niya ito hinabol. Ginawa na niya ang lahat. Kung pipilitin pa rin ni Hansen na mapahamak, hindi na niya iyon problema. Si Feng Feifei ay isang tanyag na mang-aawit, hindi lang sa Qin Kingdom kundi pati sa iba pang 6 na kaharian. Kahit hindi nila siya nakita ng personal, tiyak na napanood na siya online. Bihira ang taong hindi nakakakilala sa kanya.
Akala ni Feng Feifei ay nagkukunwari lang si Hansen, pero ang totoo, wala talagang ideya si Hansen kung sino siya. Bago pa lamang siya sa mundong iyon, at hindi siya interesado sa mga sikat na tao. Naniniwala naman si Hansen sa babala ni Feng Feifei, pero dahil lang kay Gong Shujin iyon, at hindi siya nababahala. Old Yang, kumusta ang online shop? Tanong ni Hansen pagbalik sa tinitirhan niya. Nagawa ko na lahat ng ipinagawa mo, sagot ni Mr. Yang habang nakatingin kay Hansen ng may pagtataka. Pwede mo nang simulan ang pagbebenta, pero sigurado ka ba talaga sa pangalan na gusto mong gamitin? Oo, nakangiting sagot ni Hansen. Hindi gaanong mahusay si Hansen sa pagbibigay ng pangalan. Tinawag niya lang itong shop. Para kay Mr. Yang, napakasimple ng pangalang iyon, hindi ka pansin-pansin. Pero dahil iyon ang gusto ni Hansen, hindi na siya tumutol. Old Yang, ilisto mo na ang mga ito. Nakasalalay dito kung makakakain tayo ng masarap, masiglang sabi ni Hansen. Dati siyang pinuno ng mundo, ngunit ngayon lang siya unang beses nagbukas ng tindahan. Napangiti si Mr. Yang ng may halong pag-aalinlangan. Ganoon din ang nararamdaman ni Li Bingyu, hindi sila kumpiyansa sa ideyang ito. Pero dahil interesado si Hansen, hindi na nila ito pinigilan. Anong balak mong ibenta, Mr.? Tanong ni Mr. Yang. Naroon din si Li Bingyu, at interesado rin sa plano ni Hansen. Nakapunta ako sa Planet Guya at Sinuwerte. May nakuha akong ilang gene eggs. Hindi sila masyadong mataas ang antas, pero maganda pa rin. Old Yang, tingnan mo nga ito, magkano kaya ang tamang presyo? Sabi ni Hansen sabay labas ng isang gene egg. Nagulat si Mr. Yang. Hindi niya inasahang makakakuha si Hansen ng gene egg sa 2 araw lang. Pinagmasdan niya ito at sinabi, Mister, maswerte ka talaga. Ito ay isang Viscount Class Toxic Gecko. May kasanayang toxic spray. Mataas ang halaga nito para sa isang Viscount. Pwede mong ibenta ng ilang libong dolyar. Ito, sabay kuha ni Hansen ng isa pa. Teka lang, 8 sound bog gene egg ito. Mister, napakaswerte mo. Kahit Viscount Class din ito, mas mataas ang presyo nito kaysa sa Toxic Gecko. Baka abutin ito ng 5 digit. Kailangan ko pang suriin sa Blue Book Value, gulat na sabi ni Mr. Yang. Ibenta mo na muna ang mga iyan. Inilabas ni Hansen ang 12-dosina niyang 8 sound bog gene eggs at ibinigay kay Mr. Yang. Natigilan si Mr. Yang, nakatulala sa mga itlog, nakangangat walang imak. Pagkaraan ng ilang sandali, napatanong siya. Mister, nasangkot ka ba sa isang pagnanakaw? Kabanata 3074. Pagnanakaw. Saan ko naman mananakaw ang mga ito? Sabi ni Hansen habang inilabas ang isang pilak na Mutant 8 sound bog at inihagis kay Mr. Yang. Pinulot ito ni Mr. Yang at halos lumuwa ang mga mata niya. Mister, ikaw ba talaga ang nakahukay nito? Tumawa si Hansen at sumagot, syempre. Sa tingin mo ba ipinanganak ko yan? Hindi makapaniwala si Mr. Yang. Wala namang alam si Hansen sa mga land pulse skills. Basta na lang siyang nagpunta sa Planet Guya at naghukay, pero naka-jackpot siya ng 12 dosenang 8 sound bog eggs, isa pa roon ay mutant. Hindi ito kapanipaniwala, isa itong himala. Kung ganito kaswert lahat, mamamatay sa gutom ang mga mister sa universo. Ito ang unang beses na nagduda si Mr. Yang sa kanyang propesyon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi rin makapaniwala si Li Bingyu na nakuha ni Hansen ang mga 8 sound bog eggs. Naisip niya, tiyak na may koneksyon siya kay Chinbei. Mukhang dumating na ang pagkakataon ko. Old Yang, sayo ko na ipapaubaya ang gene egg, sabi ni Hansen. Ibenta mo ito sa magandang presyo. Nakasalalay dito ang kabuhayan natin. Mister, huwag mong ibenta itong mutant 8 sound bog gene egg, sabi ni Mr. Yang. Ibenta mo na lang ang mga ordinaryong 8 sound bog eggs. Itong mutant egg, itago natin bilang pangunahing atraksyon ng shop. Kapag nakita ito ng mga tao, siguradong dadagsa ang mga mamimili. Bahala ka na, sagot ni Hansen. Hindi naman siya interesado sa pera, sapat na sa kanya ang may panggasto sa Jade Wall City. Nasaan ang bangkay ni Chin Warner? Bulong ni Hansen habang tinitingnan ang mapa. Napakalaki ng Jade Wall City kaya mahirap hanapin ang misteryosong lugar na binanggit ni Baimo. Bumili si Hansen ng ilang bag ng frozen gin race blood online. Mababa lang ang klase ng mga ito kaya mura. Dahil sa quantum transport system, kahit malayo, mabilis itong naipapadala sa transport station. Mabilis niyang natanggap ang mga bag ng dugo at saka siya nagkulong sa silid. Ipinatong niya ang stone box sa bathtub at inilagay sa ibabaw nito ang mga bag ng dugo.
Nang damay kitang dugo sa bato, biglang lumiwanag ang kakaibang mga simbolo na naglabas ng malamig at nakakapangilabot na liwanag. Ano mang madapuan ng liwanag, metal man o laman, ay nagiging bato. Maging ang mga damit ni Hansen ay napatigas. Sa kasamaang palad, walang epekto ito sa katawan ni Hansen. Kaunting lamig lang ang naramdaman niya. Hindi naapektuhan ang kanyang balat at buhok. Habang patuloy niyang ibinubuhos ang dugo, tila sinisipsip ng mga ukit sa kahon ang dugo. Unti-unting naging mas matingkad ang kulay nito, at mas naging malakas ang liwanag. Nang isang bag na lang ng dugo ang natira, biglang narinig ni Hansen ang tunog na, "Katchok," bumukas ang bato. Ano kayang laman nito? Yuzisa ni Hansen, sabay bukas ng kahon, at napasinghap siya sa nakita. May isang bilog na bato sa loob, hugis itlog, may isang butas sa itaas at 6 na butas sa gilid. Kulay abo ito, parang lumang ocarina na gawa sa bato. Pamilyar siya sa ganitong instrumento. Isa sa 8 general ng Ancient Devil na si Xiang Yin ang nagturo sa kanya noon kung paano ito patugtugin. Sayang lang at hindi siya magaling sa musika. Sinubukan niyang matutunan iyon dati, pero hindi siya naging matagumpay. Paminsan-minsan lang niya itong ginagamit sa paglilibang. Habang hawak niya ang ocarina, nakaramdam siya ng lungkot. Noong umakyat si Xiang Yin, hinanap niya ito ngunit nabigo. "Little Big Sister Xiang Yin, nasaan ka na?" Bulong ni Hansen habang hinahaplos ang lumang ocarina. Wala itong dekorasyon, magaspang, at mukhang sinauna. Wala ring ibang laman ang kahon maliban dito. Ang kakaibang kahon naman. Hindi pangkaraniwan ang nilalaman nito, sabi ni Hansen habang iniikot ito sa kamay. Ngunit wala siyang napansing espesyal sa ocarina. Kaya sinubukan niyang hipan ito upang malaman kung may taglay itong kakaibang kapangyarihan. Nang hipan niya ito, walang lumabas na tunog, tanging hangin lang. Ang weird, bakit walang tunog? Bulong ni Hansen habang tinitigan ang ocarina. Wala namang sira at malinis ang mga butas. Muli niyang inilapit sa bibig ang ocarina, ngunit ngayon ginamit niya ang kapangyarihan ng Xuan Yellow Sutra. Inilagay niya ang lakas sa kanyang hininga at muling hinaipan ito. Woo! Isang malungkot na tunog ang lumabas. Gumalaw ang mga daliri ni Hansen upang baguhin ang tono. Habang ginagawa niya iyon, naglabas ng usok ang mga butas ng ocarina. Nagtipon-tipon ang usok at naging puting ulap. Ano to? Tanong ni Hansen habang pinagmamasdan ang ulap na parang mula sa alamat ng Monkey King. Mula sa labas, narinig niya ang ulap na tila may mahinang boses, parang babaeng bumubulong o nagdarasal. "Sino ka?" tanong ni Hansen, sabay suntok sa ulap. Naghiwa-hiwalay ito at naglaho, kasama ng tunog. Ano nga bang bagay ito? Muling bulong ni Hansen, sabay hipan muli sa ocarina. Lumabas ulit ang usok at naganyong ulap. Inilapit niya ang tenga, at muling narinig ang mahinang bulong. Parang malapit ngunit sabay na malayo, hindi matiyak kung saan nagmumula. Habang nakikinig siya ng mabuti, bigla niyang napansin ang pagbabago ng paligid. Naglaho ulit ang ulap. Agad niyang hinaipan muli ang ocarina upang muling makabuo ng ulap. Ngayon, mas maingat siyang nakinig, at ilang sandali pa, nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Hansen. Kabanata 3075. Ang mga tunog na nanggagaling sa ulap ay mga tunog na dati nang narinig ni Hansen. Katulad iyon ng mga tunog na naririnig sa gintong pintuan ni Golden Growler. Walang nakakaalam kung ano ang nasa likod ng gintong pintuan. Ano mang mahayla papasok doon ay tiyak na patay na. Wala pang sino mang nakalabas mula roon. Nang nakatayo si Hansen sa harap ng gintong pintuan, narinig niya ang kakaibang tunog. Parang isang sinaunang Diyos ang nananalangin o nagdarasal ng mga dasal ng Buddha. Hindi lang malinaw noon para kay Hansen dahil hindi siya pumasok sa pintuan. Nasa labas lang siya at nakikinig, ngunit hindi niya kailanman naunawaan ng buo ang mga iyon. Ngayon, habang inaalala niya, napagtanto niyang ang mga tunog mula sa gintong pintuan ay katulad ng mga tunog mula sa ulap. Hindi lang niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Maraming babae ang mahilig mamili, kabilang na ang 3 tanyag na mga awit gaya ni Feng Feifei. Namimili siya sa virtual community. Iba siya sa karaniwang babae, hindi siya bumibili ng mga produktong pampaganda. Ang hinahanap niya ay ang 8 Sound Bog. Hindi niya nakuha ang 8 Sound Bog mula sa Nightcry Valley at tinamad na siyang bumalik doon. Kaya nagpasya siyang bumili ng 8 Sound Bog online. Gusto niyang gumawa ng gene medicine para sa pagpapalakas ng kanyang lalamunan. Hinahanap niya ang 8 Sound Bog at inayos ang mga resulta batay sa presyo, mula pinakamahal hanggang pinakamura. Hindi siya interesado sa mga mura. Ang gusto niya ay ang pinakamaganda. Isang hanay ng mga virtual na produkto ang lumitaw sa harap niya.
Nakasanayan na niyang tingnan ang pinakamahal muna, pero natigilan siya nang makita ang unang item. Mutant 8 Sound Bog Egg. Totoo ba ito? Pindot ni Feng Feifei sa item. Lumitaw ang larawan ng Mutant 8 Sound Bog Egg. Totoo nga, Mutant Egg ito. Tuwang-tuwa niyang sabi. Sa virtual community, ang mga tindahan ay nag-scan ng tunay na item. Kung may larawan, siguradong totoo iyon. Nang makita ni Feng Feifei ang presyo, napakunot ang noo niya, 9,999,999. Bihira ang Mutant 8 Sound Bog Egg, pero Earl Class lang iyon. Sobrang taas ng presyo kaya halatang hindi talaga ito ibinebenta ng seryoso. Boss, paano niyo po ibinebenta ang Mutant 8 Sound Bog Egg? Tanong ni Feng Feifei matapos makontak ang may-ari ng tindahan. Dear, ibinebenta po namin iyan sa presyong nakalagay. Totoong available ito. Maaari niyo po itong i-order anumang oras. Ipapadala namin ito sa loob ng 24 na oras, kung hindi, doble ang bayad namin, sagot ni Jiang Shi. Si Mr. Yang ang namamahala sa tindahan, pero si Jiang Shi ang humahawak ng customer service. Masipag siya at kahit may reklamo, hindi siya nagagalit. Dati silang mga alipin ni Yuyo, pero ngayon ay kasama na nila si Hansen. Hindi sila itinuturing ni Hansen na alipin kaya labis ang pasasalamat ni Jiang Shi at ginagawa niya ang lahat ng makakaya sa mga utos ni Hansen. Gusto ko talaga itong bilhin. Sabihin mo ang totoong presyo, sabi ni Feng Feifei. Dear, hindi ko talaga pwedeng ibaba ang presyo, mabilis na sagot ni Jiang Shi. Pinakamura na po iyan. Pero pwede niyo pong tingnan ang iba naming produkto. May mga Viscount Class 8 Sound Bog Eggs kami na maganda ang kalidad at abot kaya. Yun ang mga linyang itinuro ni Mr. Yang sa kanya, at mahusay niyang sinabi. Tiningnan ni Feng Feifei ang ibang mga produkto, pero hindi siya nangganyo sa mga ordinaryong itlog. Kung sakaling gusto niyo talagang ibenta ito, padalhan mo ako ng mensahe. Pag-uusapan natin ang presyo, sabi ni Feng Feifei bago inilagay ang mutant egg sa kanyang shopping cart. Alright, dear, sagot ni Jiang Shi. Medyo nalungkot si Feng Feifei. Hindi para sa kanya ang mutant egg, gusto niya itong ipangregalo sa pamangkin niyang babae sa kaarawan nito. Kahit mas mataas ang antas ng mga sonic gene rays ni Feng Feifei, hindi iyon angkop sa bata. Ang Mutant 8 Sound Bog Egg ay may tamang antas, hindi masyadong mataas at madali lang sa katawan kapag pinagsama. Kapag lumaki ito at naging ultimate form, napakahusay nitong magpapaayos ng boses, mas mabisa pa kaysa sa mga Marquis o Duke class gene eggs. Sayang lang, hindi talaga ibinebenta ng may-ari. Tiningnan niya ang pangalan ng shop at tinandaan, shop. Samantala, sa manor ni Gongshu, pumasok ang isang tauhan sa silid ni Gongshu Jin. Yumuko ito at nagsabi, Mister, narito na po ang resulta ng investigasyon. Inilapag nito ang mga dokumento sa mesa. Magaling, malamig na sabi ni Gongshu Jin. Isang probinsya nung galing sa Ancient God City, walang pinanggalingan, walang grupo. Paano siya naglakas loob na bastyusin ako, si Gongshu Jin? Kailangan niyang matutunan kung ano ang ibig sabihin ng maraming maharlika sa ilalim ng mga paan ng prinsipe. Mister, ang mga gaya niya ay hindi karapat-dapat na ikaw mismo ang kumilos, mungkahi ng tauhan. Tama ka, sagot ni Gongshu Jin. Ikaw na ang bahala. Siguraduhing makuha mo ng buo ang katawan ng Mutant 8 Sound Bog. Ilang araw na lang ay kaarawan ni Miss Feifei. Iregalo ko iyon sa kanya. Huwag kayong mag-alala, Mister. Tahimik kong gagawin ito, sagot ni Lu Jio na may matinding tingin. Mister, 5 sa mga itlog ng 8 Sound Bog ay nabente na, tig 35,000 bawat isa. Marami ring nagtatanong tungkol sa mutant egg, masayang balita ni Mister Yang kay Hansen. Isang araw pa lang bukas ang kanilang tindahan at kumita na agad. Magaling, sabi ni Hansen. Ang mutant egg ay may mataas na halaga para kay Mister Yang, pero para kay Hansen, wala lang iyon. Hindi siya interesado sa pera. Ah, Mister, may kakaibang bagay ka na bang narinig? Tanong ni Mister Yang. Tumingin si Hansen sa kanya. Anong kakaibang bagay? Iyong noong ikapito ng nakaraang buwan, nagkaroon ng lindol sa Jade City. Nasira ang templo ng pamilya ng hari. May nakakita raw na may gintong liwanag na umakyat sa kalangitan. Naikwento niya iyon dahil noong araw ding iyon nila nadiskubre si Hansen sa ilalim ng lupa. Sa tingin niya, may kaugnayan iyon. Talaga, hindi ba normal lang na may mga gusaling bumabagsak kapag may lindol? Kalmadong tanong ni Hansen. Mister, normal lang iyon sa ibang lungsod, pero ang Jade City ay isang space city na gawa ng tao, paliwanag ni Mister Yang.
Bakit magkakaroon ng lindol dito? Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Hansen, nasaan ang templo ng pamilya ng hari? Mister, hindi pwedeng pumasok doon ang mga karaniwang tao, mabilis na sagot ni Mister Yang. Maraming bantay na maharlika roon. Ang mga miyembro lang ng pamilya hari ang pwedeng pumunta roon kapag may espesyal na pista. Kabanata 3076. Hindi nakapagsalita si Hansen. Pagkatapos nagpasya siyang silipin ito. Kaunti lang ang alam ni Mister Yang. Nagbigay siya ng ilang pangunahing impormasyon. Kahit mahigpit ang seguridad sa templo ng hari ng Alpha, at may taunang seremonya, hindi basta-basta makalapit ang karaniwang tao. Ang magagawa lang nila ay kumuha ng video mula sa malayo. Kaya maraming impormasyon tungkol dito sa internet. Nagbasa si Hansen at nagsaliksik online. Matapos ang ilang sandali, nalaman niya ang lokasyon ng templo ng hari ng Alpha. Alam na niya kung ano ang hitsura ng lugar kaya alam niya kung ano ang hahanapin. Bakit parang kamukha ng Metal Temple na inayos ni Tai itong Alpha Temple? Nagulat na sabi ni Hansen habang pinapanood ang video ng templo. Maliban sa mukhang mas luma ito, halos pareho ang itsura ng Alpha Temple sa Metal Temple. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang Big Chin Alpha Temple, imbes na Metal Temple. Pumunta si Hansen sa lugar ng templo. Tiningnan niya ito mula sa malayo. Gusto sana niyang pumasok ng palihim, pero hindi ito posible. Iba na ang sitwasyon ngayon. Maraming bahagi ng Alpha Temple ang gumuho. May mga gwardyang nagroronda, ngunit dahil sa laki ng templo, maraming lugar ang hindi kayang bantayan. Hindi nang ahas si Hansen na lumapit pa. Ayaw niyang mapansin. Naglakad-lakad lang siya sa paligid ng Alpha Temple para pagmasdan ito. Di nagtagal, napakunot ang noo niya. Sobrang higpit ng seguridad sa paligid ng Alpha Temple. Maraming kagamitan sa pagmamanman, at hindi siya makagamit ng Geno Arts. Mahirap makalusot sa loob. Hindi alam ni Hansen kung nagkakamali lang siya, pero pakiramdam niya ay may kung anong bagay sa loob ng templo na tumatawag sa kanya, parang inaakit siyang pumasok. Sa kasamaang palad, hindi siya makapasok. Kaya tinalikuran muna ni Hansen ang ideya ng pagpasok at nagpasya na lang na maghanap ng ibang paraan sa susunod. Sa daan pauwi, nakakita si Hansen ng mga pagkaing mukhang masarap. Nang tiningnan niya ang oras, halos tanghalian na. Kaya bumili siya at dinala pa uwi. Pagdating sa bahay, tinawag ni Hansen sina Mister Yang, Jian Bugu, at ang iba pa para kumain. Si Li Bingyu lang ang wala. 5 silang umupo sa mesa habang inilapag ni Hansen ang pagkaing parang pie. Ngunit biglang pinigilan sila ni Jian Bugu. Hindi ninyo dapat kainin yan, sabi ni Jian Bugu. Inilapit ni Hansen ang pie sa bibig at nagtanong, hindi ko ba pwedeng kainin itong pie? Tumango si Jian Bugu. Sa universo, maraming gene race. Kahit mababa o mataas ang antas, bawat gene race ay may natatanging katangian. Kapag ginamit ng tama, kahit mababang uri ay maaaring maging kapaki-pakinabang. May kasabihang, walang-walang kwentang gene race, kundi walang kwentang gumagamit. Ibig mong sabihin may gene race dito sa loob? Kunot noong tanong ni Hansen. Pinatigil ni Jian Bugu ang lahat at inilapag nila ang pie. Kung hindi ako nagkakamali, paliwanag niya, may organ-eating bug sa loob nito. Kapag nakainin niyo ito, mabilis silang lalago sa loob ng katawan at kakainin ang lahat ng laman loob ninyo hanggang wala nang matira kundi ang balat. Pagkatapos, mamamatay kayo. Kahit isa lang itong Marquis-level gene race, marami ng mga malalakas na nilalang ang namatay dahil dito. Bihira ang ganitong bug. Hindi ko alam kung sino ang nakaaway mo, Hansen, pero malinaw na gustong patayin ka nito. At 6 pa sila. Organ-eating bug. Biglang nagbago ang mukha ni Mister Yang. Alam niya kung gaano ito kakilabot. Nagbago rin ang mukha ni Hansen. Hindi siya natatakot sa mga organ-eating bug, ngunit iba ang mga tao sa universo ng mga kaharian. Marami sa kanila ang malalakas gamit ang gene races, ngunit mahina ang mga natural na katawan. Kailangan nilang pagsamahin ang katawan nila sa gene race para maging mas malakas. Malayo iyon kumpara kay Hansen, na kayang paunlarin ang sariling katawan. Hindi makakagawa ng masama ang mga organ-eating bug kay Hansen, ngunit kay Mister Yang at sa iba, delikado ito. Kung hindi alam ni Jian Bugu at nakain nila iyon, tiyak na masama ang mangyayari. Kinuha ni Jian Bugu ang kutsilyo at hiniwa ang pie. Inalis niya ang laman at nakita ang maliit na insektong kasing liit ng buto ng sesame. Halos hindi mo ito mapapansin. Karaniwan, walang nagbubukas ng pie bago kumain. Nang makita ng lahat, namutla sila. Mas lalo pang tumindi ang ekspresyon ni Hansen. Kung wala si Jian Bugu, tiyak na napahamak na sina Mister Yang.
Huwag kayong mag-alala, sabi ni Jian Bugu. Nakakatakot ang mga organ-eating bug, pero hanggat wala sila sa loob ng katawan, ligtas kayo. Kapag nasa labas, natutulog lang sila. Kinuha niya ang 6 na insektong parang buto ng sesame at inilagay sa mangkok. Hindi na gumalaw ang mga ito. Mabigat ang loob ni Hansen habang tinanong, pwede mo bang malaman kung sino ang may gawa nito? Umiling si Jian Bugu. Kung may Sky Mirror Gene Race tayo, pwede sanang mahanap ang master at malaman kung sino ang nagtangka sa'yo. Sayang, napakabihira ng Gene Race na iyon sa Big Chin Kingdom. Tinanong ni Hansen, kapag pumasok sila sa katawan, mararamdaman ba ng kanilang master? Siyempre, sagot ni Jian Bugu. Kapag naging aktibo ang mga organ-eating bug sa loob, nararamdaman iyon ng kanilang master. Karaniwan, sa bilis ng pagpaparami nila, patay na ang biktima sa loob ng 3 araw. Tumango si Hansen. Kinuha niya ang 6 na insektong iyon at lumabas ng bahay. Pagkalabas, nilunok niya lahat ng organ-eating bugs. It worked, sabi ni Lugio, na nagtatago malapit sa hotel nang maramdaman niyang gumalaw ang mga bug. Tuwa siya nang makita si Hansen na lumabas mag-isa. Bakit lahat ng 6 nasa kanya? Tanong niya, pero ngumiti rin. Mas maganda, bibilis ang pagkamatay niya. Hindi siya nagduda. Kasalanan mo to, bata. Dapat kasi hindi ka nagyayabang kay Mr. Jin, malamig na sabi ni Lugio habang sinusundan si Hansen gamit ang koneksyon ng organ-eating bugs. Habang sinusundan niya, nakita niyang bumibili pa ng pagkain si Hansen. Walang kamalay-malay. Kumakain pa. Parang baboy, matako at tanga. Biglang nag-iba ang mukha ni Hansen. Hinawakan niya ang tiyan at nagkunwaring nasasaktan. Tumakbo siya papunta sa ospital pero lumiko sa isang eskinita at humandusay sa lupa, umuungol na parang mamamatay. Nang makita ni Lugio na walang tao, pumasok siya. Sana matuto ka sa susunod mong buhay, wag mo nang kagalitin ang hindi mo kaya. Lalapitin na sana niya si Hansen nang mapansin niyang walang dugo. Dapat kasi dumudugo ang katawan kapag nilamon ng mga bug. Biglang nanlaki ang mata ni Lugio. Si Hansen ay biglang tumayo, lumapit sa kanya, at sinakal siya, inangat sa ere. Kabanata 3077. Nagulat si Lugio. Si Hansen, na nakahawak sa kanyang leeg, ay inangat ang buong katawan niya. Nakita niya na ang katawan ni Hansen ay nababalutan ng kulay ubing enerhiya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag na kulay ube, na parang demonyo. Nang tumingin ito sa kanya, nakaramdam siya ng takot at galit. Gusto sanang tawagin ni Lugio ang kanyang gene race para magsanib, pero laking gulat niya nang matuklasang napuputol-putol ang koneksyon niya sa kanyang God Spirit Blood Pulse. Hindi siya makatawag ng gene race. Matamang tumitig si Hansen kay Lugio at malamig na tanong, paano mo gustong mamatay? Biglang nanlamig si Lugio. Alam niyang papatayin siya. Habang dumaragdag ang lakas ng hawak ni Hansen sa kanyang leeg, pakiramdam niya ay mababali na ang kanyang windpipe. Hindi na siya makasingga. Malinaw na wala nang balak magtanong pa si Hansen. Hindi siya makagamit ng gene race, kaya wala siyang laban. Pilit niyang hinahatak ang mga kamay ni Hansen, at sa hirap huminga, nagawa niyang sabihin, binayaran lang ako para gawin to, ayaw mo bang malaman kung sino ang nag-utos? Si Gong Shujin, malamig na sabi ni Hansen, tinitingnan lang kung tama ang hinala niya. Si Gong Shujin lang ang medyo nakaaway niya, kaya malaki ang posibilidad na ito ang may pukana. Nang makita niyang nagbago ang ekspresyon ni Lugio, nakumpirma ni Hansen na tama siya. Ito ay Jade Wall City. Kapag pinatay mo ako, hindi ka makakatakas, hirap na sabi ni Lugio habang namumula ang mukha. Talaga ba? Malamig na tugon ni Hansen. Lalo niyang pinaghigpitin ang hawak. Hindi na makapagsalita si Lugio. Namaga na ang mukha niya. Hindi niya agad binali ang leeg nito. Binuka ni Hansen ang bibig at bumuga ng itim na usok. Nang makita ni Lugio ang usok, nanlaki ang mga mata niya, hindi pala usok iyon, kundi mga organ-eating bug. Biglang nawala ang koneksyon ni Lugio sa mga organ-eating bug niya. Ang mga insektong iyon ay ngayon ay naglalabas ng kulay ubing usok habang pumapasok sa bibig niya. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit dahil hawak siya ni Hansen, hindi siya makapagsara ng bibig. Walang magawa si Lugio kundi panoorin ang mga insektong pumapasok sa kanya. Nang makapasok na lahat ng organ-eating bug, binitiwan siya ni Hansen. Bumagsak si Lugio sa lupa, hingal na hingal. Ayan ang mga organ-eating bug mo, malamig na sabi ni Hansen. Sana magustuhan mo. Hindi makatayo si Lugio. Sinubukan niyang kontrolin ang mga organ-eating bug pero wala na siyang koneksyon sa mga ito. Parg! Sigaw niya habang hawak ang tiyan.
Pakiramdam niya'y tinitusok ng libu-libong karayom ang mga laman loob niya. Umubo siya ng dugo, namumutla at nanginginig. Pilit siyang tumayo at nagsimulang tumakbo pauwi sa Gongshu Manor. Ayaw pa niyang mamatay. Habang tumatakbo, patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Tahimik lang na pinanood ni Hansen si Lu Jio habang umaalis. Hindi niya ito pinigilan. Alam ni Hansen na kung nagsisinungaling si Lu Jio, lilito ito sa kanyang kilos. Sa ganitong sitwasyon, kahit sinong tao ay nagkakaroon ng bakas ng katotohanan, lalo na ang mahina ang kalooban. At si Lu Jio ay isa sa mga iyon. Pagkarating ni Lu Jio sa Gongshu Manor, halos bumabagsak na siya. Nang makita siya ng gwardya, nagulat ito at dali-daling nilapitan. Mr. Lu, anong nangyari sa inyo? Dalhin mo ako kay Mr. Jin. Bawat salita niya ay may kasamang pagtagas ng itim na dugo at piraso ng laman. Dinala siya ng gwardya papasok ng manor. Sa malapit mula sa isang eskinita, pinagmamasdan ito ni Hansen at ngumiti ng malamig. Mister, dumating si Mr. Lu, sigaw ng gwardya. Nanunod ng sayawan si Gongshu Jin sa hardin nang marinig niya ito. Hindi pa man siya nakakasagot, nakita na niyang papalapit si Lu Jio, gamulong, nanginginig, at may bibig na puno ng itim na dugo. Basang-basa ng dugo ang kanyang dibdib, mapatla ang mukha, at maitim ang paligid ng mata, parang bangkay. Mister? Tulong? Pard. Bago pa niya matapos, bumuga ng itim na dugo at nabubulok na laman si Lu Jio. Kumalat ito sa hardin tulad ng ulan ng dugo. Bumagsak siya pasulong, nakadilat pa rin ang mga mata, at ang mga kamay ay nakalahad sa direksyon ni Gongshu Jin na tila humihingi ng saklolo, ngunit wala na siyang buhay. Natulala si Gongshu Jin, galit at gulat. Nakita niyang namatay si Lu Jio sa harapan niya, nabahira ng dugo ang hardin. Pagkatapos noon, bumalik si Hansen sa hotel. Naabutan niya sina Jien Bugo at Mr. Yang na naghihintay sa sala. Pumasok siya at nagtanong, may paraan ba para maprotektahan tayo laban sa Jin race? Hindi siya takot sa mga organ-eating bug, pero alam niyang delikado ito para sa mga kasama niya. Buti na lang at nandoon si Jien Bugo ngayon, paano kung sa susunod wala siya? Tahimik sandali si Mr. Yang bago sumagot, meron. May Jin race na tinatawag na Lisan. Nakakakilala ito ng mga Jin race. Kapag lumapit ka sa isang Jin race, matutukoy nito. Pero ayon sa alamat lang yan, wala pang nakakita ng tunay na Lisan. May mga Jin race na may kaparehong kakayahan, pero kung mababa ang antas nila, mababa rin ang kayang matukoy. Tumango si Jien Bugo at nagsabing, bihira talaga ang Jin race na iyon. Kung mababa ang antas, hindi rin gaanong epektibo. Kadalasan, gumagamit ang mga karaniwang Jin caster ng Lampgrass Bog. Kaparehong uri ito ng Lisan, ngunit Viscount level lang. Kaya hanggang Earl level lang ang kayang madetect, at mahina ito sa mga may elementong tubig. Kahit may Lampgrass Bog ka, hindi mo mararamdaman ang isang Marquis organ-eating bog. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, mayroon ding isang Jin race na nakakatukoy ng maraming bagay. King class lang ito, pero kaya nitong maramdaman kahit ang isang God class Jin race sa paligid. Ang problema, sobrang bihira ang Jin eggs nito. Ang alam ko, si Lucy lang ang may ilan sa kanyang tindahan, pero mga ligaw na adult form na iyon. Pwede lang ilagay sa bahay, hindi madadala. Kaya limitado rin ang silbi. Kabanata 3078. Nang marinig iyon, nadama ni Hansen ang matinding pagnanais. Ano ang tawag sa Jin race na iyon? Nag-isip sandali si Jien Bugo at nagsabi, naalala ko ang tawag doon ay Pure Light Salamander. Isa itong Jin race na lumalabas lamang sa tabi ng Holy Light River. Isa itong isinilang na King class race, pero karamihan sa kapangyarihan nito ay hindi malakas. Kahit isang Duke class Jin race ay madaling kainin ito, pero napakahusay nito sa pag-sense ng mga Jin race. Bago pa man sila makalapit, tumatakbo na ito. Napakahirap hulihin, at ang mga Jin egg ng Pure Light Salamander ay labis na bihira. Ayon sa pagkakaalam ko, 5 lang ang Pure Light Salamander sa Jade Wall City. 3 roon ay pag-aari ng palasyo. Kaya napakahirap makakuha ng Pure Light Salamander egg. Nagpa siya si Hansen. Kailangan niyang magkaroon ng ilang Pure Light Salamanders. Ang mga mailap na Pure Light Salamanders ay walang gaanong silbi sa kanya maliban sa paghahanap ng mga Jin egg. Kapag may Pure Light Salamander siya, mas magiging panatag ang loob niya. Hindi na siya nagsalita pa. Kung may Pure Light Salamander sa tindahan ni Lucy, bibilhin niya agad. Mr. Jian, sa mga pinakamataas na uri ng Jin race, mayroon bang mga may asul na dugo?
Simula nang makarating si Hansen sa Universe of Kingdoms, napansin niyang ang mga tao roon ay hindi nagsasanay ng kanilang katawan. Pula ang dugo nila. Ang katawan ni Chinshu ay may asul na dugo. Malamang na nakuha niya iyon sa pagsanib sa isang gene race. Marahil, hindi iyon ang tunay na dugo ni Chinshu. Nag-isip sandali si Jian Bogu bago sumagot, maraming gene race ang may asul na dugo. Sa mga pinakatanyag, walang duda na ang pinakatanyag ay ang World King God ng Big Chin Kingdom. Isa siyang pinakamakapangyarihang gene race, higit pa sa God class. Sayang lang at nawala ang World King God nang mawala rin ang Alpha King. Kung hindi iyon nangyari, hindi sana bumagsak ang Big Chin Kingdom. Agad na nagtanong si Hansen, anong klaseng gene race iyon? Ang World King God ay isang maalamat na nilalang na kumokontrol ng isang mundo, paliwanag ni Jian Bogu. Wala nang makapagsasabi kung ano ang hitsura nito ngayon. Batay sa mga natirang impormasyon, tila isa itong napakabihirang humanoid gene race. Nagpatuloy si Hansen sa pagtatanong kay Jian Bogu tungkol sa mga gene race. Maraming alam si Mr. Yang, pero hindi siya kasing galing ni Jian Bogu. Kaunti lang ang alam ni Mr. Yang, samantalang kabisado ni Jian Bogu ang maraming detalye tungkol sa mga mataas na antas ng gene race, higit sa kayang ibigay ni Mr. Yang. Dahil dito, mas naunawaan ni Hansen ang kapangyarihan ng mga gene race sa mundong iyon. Ayon kay Jian Bogu, ang Holy Wen White Deer ay itinuturing lamang na panimula. Para sa mga karaniwang gene caster, isa itong Diyos na gamit. Ngunit para sa mga tunay na elite, ito ay isang panimulang kasangkapan lamang. Tungkol naman sa mga gene race sa mga alamat, gaya ng World King God, mayroon ang bawat isa sa 7 kaharian. Sila ang sandigan ng bawat kaharian, dahilan para mag-ingat si Hansen. Parang hindi pala ganoon kasimple ang mundong ito. Nakakapagtaka talaga si Chinshu. Kung ang asul na dugo ay sa World King God, kung gayon, ang taong namatay noon, siya ba talaga si Chinshu? Biglang napaisip si Hansen sa maraming tanong. Pagkatapos makipag-usap kay Jian Bogu, nagtungo si Hansen sa tindahan ni Lu Shi. Nasaktan na niya si Gong Shujin, kaya posibleng maglaban silang muli. Dahil dito, kailangang handa siya. Bago niya mapatay si Gong Shujin, gusto muna niyang siguraduhing ligtas sina Mr. Yang at ang iba pa. Kailangan niyang makakuha ng Pure Light Salamander. Kahit hindi si Gong Shujin ang umuusig sa kanila, posibleng may ibang tutugi sa kanila sa hinaharap. Kaya't ang ganitong gene race ay kailangan upang maiwasan ang kapahamakan. Ang tindahan ni Lu Shi ay isa sa pinakamalalaking tindahan sa Qin Kingdom. Ang negosyo nito ay laganap sa buong universo. Ang mga gene race at gene egg ay bahagi lamang ng kanilang kalakalan. Walang online ordering ang tindahan ni Lu Shi. Kailangang personal na pumunta roon ng mga tao. Kahit ganoon, ito pa rin ang pinakamahusay na tindahan sa Qin Kingdom dahil marami itong gene race at gene egg na may iba't ibang uri. Pagdating ni Hansen sa tindahan ni Lu Shi, sinabi niyang gusto niyang bumili ng mailap na Pure Light Salamander. Ngunit nagulat siya nang marinig ang presyo, 3 milyon bawat isa. Ang halaga nito ay katumbas ng isang God-class gene egg, at iyon ay para lamang sa isang mailap na uri na maaari lang alagaan sa bahay. Mapagpasensyang ipinaliwanag ng tindero kay Hansen na ang Pure Light Salamander ay king class, napakabihira, at mahirap hulihin. Dahil dito, maraming mayayamang tao ang bumibili nito, kaya sobrang taas ng presyo. Ang mailap na uri ay hindi maaaring ilabas, ngunit maaaring alagaan sa bahay. Kapag may lumapit na gene race, agad itong tutugon. Kaya't paborito ito ng mga mayayaman. Ni mailap na Pure Light Salamander ay hindi ko kayang bilhin. Malungkot na sabi ni Hansen habang binibilang ang pera niya. Hindi sapat kahit para sa isang mailap na uri, lalo na para sa gene egg. Wala akong magagawa. Kailangan kong pumunta sa Holy Light River para mahuli ng sarili kong Pure Light Salamander. Bumalik si Hansen sa hotel at naghanap ng impormasyon tungkol sa Holy Light River at sa mga Pure Light Salamanders. Hindi pala ito madaling hulihin. Ang Holy Light River ay nasa planet Goya. Napunta na roon si Hansen, pero sa ligtas na bahagi lamang, walang mga high-class gene race doon. Ngunit ang Holy Light River ay ibang usapan. Matatagpuan ito sa tinatawag na dead zone ng planet Goya. Isa itong mahiwagang lugar na nabuo matapos ang bilyong taon, at dito lumilitaw ang mga nakakatakot na gene race. Madalas lumitaw doon ang mga God-class gene race. Kahit ang mga pinakamagagaling na mandirigma ng Qin Kingdom ay bihirang manggahas pumunta roon. Ang mga Pure Light Salamanders ay lumilitaw sa mga pampang ng ilog. Mga amphibian sila, ngunit mas madalas sa tubig. Bihira silang lumabas sa lupa.
Dahil mapanganib ang Holy Light River at mahusay sa pag-sense ang mga Pure Light Salamanders, kapag ginamit ng tao ang isang gene race bago pa man makalapit, agad itong tumatakas papaloob sa ilog. Kung walang kasanib na gene race ang isang tao sa Holy Light River, para na rin siyang nagpakamatay. Kaya napakahirap talagang manghuli ng Pure Light Salamander. Ngunit hindi ito hadlang kay Hansen. Nagpa siya siyang pumunta sa Holy Light River. Bago siya umalis, pinaalalahanan niya sina Mr. Yang at ang iba pa na huwag lalabas ng hotel hanggang sa makabalik siya. Inutusan din niya si Jian Bugu na alagaan sila. Nasa Jadewall City sila, kahit si Gong Shujin ay hindi basta makakapatay. Kailangan pa rin itong gumamit ng gene race para umatake. Habang nandoon si Jian Bugu, magiging mahirap para rito. Hanggat hindi lumalayo si Mr. Yang kay Jian Bugu, ligtas siya. Bukod pa roon, si Hansen talaga ang pangunahing target ni Gong Shujin. Habang wala siya, hindi nito gugustuhing galawin sina Mr. Yang. Pagkaalis ni Hansen sa hotel, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Pagdating niya sa Planet Guya, agad itong nabalitaan ni Gong Shujin. Nagmumokmok sa galit si Gong Shujin. Malamig niyang sinabi, napakaganda. Kabanata 3079. Ang Holy Light River ay nasa pinakamataas na kabundukan ng Planet Guya na tinatawag na Miladia. Ito ang pinakamataas na ilog doon at tinaguriang ilog sa langit. Iilan lang ang mga taong naglalakas loob na pumunta roon. Ang kabuuang haba ng Holy Light River ay ilang libong milya, at mayroon itong napakaraming sanga ng maliliit na ilog. Saan man ito dumaloy, palaging may kasamang napakalaking landfalls. Sa nakalipas na bilyong taon, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano karaming gene race ang nabuo roon. Hindi lang basta mataas ang antas ng mga gene race doon, marami pa ang umunlad at nagbagong anyo. Ang mas nakakatakot pa, iba-iba ang uri nila. Lahat ay may kakaibang kapangyarihan na hindi kayang hulaan ng mga tao. Bagaman malakas ang katawan ni Hansen, pinipigilan pa rin siya ng mundong ito. Mabagal ang kanyang kakayahang makadetect kaya mahirap para sa kanya na matukoy agad ang mga bihirang gene race bago ito mawala. Isa sa mga sanga ng Holy Light River ay tinatawag na Little Piano River, at mayroon itong teleport station. Pagkalabas ni Hansen mula roon, diretso siyang nagtungo sa Little Piano River. Ang mga Pure Light Salamanders ay naninirahan sa mababaw na bahagi ng ilog. Bihirang makita ng mga tao ang mga ito sa pampang, at napakahirap hanapin. Malamig sa Little Piano River, at iilan lang ang tao roon. Dahil napakapanganib ng lugar, bihira itong dayuhin. Maingat na naglakad si Hansen. Hindi nagtagal, marami siyang nakitang gene race. Sa langit, may mga lumilipad na ibong gene race. Sa malinaw na tubig, may mga Peking duck at mga gene race na parang sisni na naglalaro. Nakakita rin siya ng gene race sa tubig na parang giraffe. Sa magkabilang pampang, nakita niyang pa ng mga kakaibang maliliit na hayop at mga insektong gene race na lumilipad. Napakaraming gene race doon. Kahit karamihan sa kanila ay mababa lang ang antas at hindi mapanganib, hindi pa rin alam ni Hansen kung may mga mas malalakas na nagtatago. Hindi masyadong pamilyar si Hansen sa mga gene race. Hindi niya alam kung alin ang delikado o dapat iwasan. Bumili siya ng aklat tungkol sa mga gene race bago pumunta roon, pero nang makarating siya, napagtanto niyang halos walang silbi ito. Sobrang dami ng mga gene race. Sa loob lang ng ilang minuto, nakakita na siya ng 12-dosenang uri. Kung iisa-isahin niya iyon, aabutin siya ng buong araw. Dahil immortal ang katawan niya at may blood ghost spirit siya, nagpa siya si Hansen na magpatuloy. Lumangoy siya sa Little Piano River at sinundan ang pampang, umaasang makakita ng Pure Light Salamander. Hindi siya nag-summon ng gene race dahil napakasensitibo ng Pure Light Salamander sa presensya ng ibang gene race. Sa dami ng gene race sa paligid, imposible para kay Hansen na makita ito. Kahit may malapit, malamang ay tumakas na iyon. Sa kabutihang palad, hindi lahat ng gene race ay umaatake sa tao. Karamihan ay walang pakialam, at ang ilan pa nga ay natatakot sa tao. Kapag lumalapit si Hansen, agad silang nagtatakbuhan. Mukhang hindi naman pala ganoon nakakatakot ang Holy Light River gaya ng sabi ng mga kwento, naisip ni Hansen. Sa ibabaw ng ilog, may mga grupo ng black swans na lumalangoy. Ang tubig ay kasing kulay ng langit, kaya parang naghalo ang kalangitan at karagatan. Parang lumalangoy sa langit ang mga itim na sisni. Naamoy ni Hansen ang bango ng damo, kagubatan, at mga bulaklak, nagbigay ito ng malamig at nakakaaliw na pakiramdam sa kanya. Sayang nga lang at sa buong paglalakad niya, wala siyang nakitang bakas ng Pure Light Salamander.
Patuloy siyang naglakad habang binubuklat ang kanyang aklat, umaasang makakita ng isang bihirang gene race na pwede niyang gawing itlog at ibenta. Ngunit bigo pa rin siya. Kung hindi siya makakahanap ng Pure Light Salamander, kailangan niyang kumita ng maraming pera para makabili sa tindahan ni Lucy, kahit isang mailap na uri lang upang gawing itlog. Pagkalipas ng kalahating araw, wala pa rin siyang nakuha. Maraming gene race ang nakita niya, pero karamihan ay walang halaga. Hindi na niya pinansin ang mga iyon. Habang naglalakad, may nakita siyang isang tao sa tabi ng ilog. Mukhang nasa edad 20s ito pero matipuno. Ang pinaka nakakakuha ng pansin ay ang kanyang kalbong ulo na parang salamin sa kintab. Nakatayo ang kalbong lalaki sa tabi ng Little Piano River, nakatitig sa tubig. Hindi malinaw kung ano ang kanyang tinitingnan. Nakakita kaya siya ng bihirang gene race? Baka Pure Light Salamander, naisip ni Hansen. Lumapit siya at nagtanong, "Kaibigan, ano ang tinitingnan mo?" Hindi siya pinansin ng kalbong lalaki at patuloy na nakatingin sa tubig, parang isang mangingisdang walang dalang panghuli. Napansin ni Hansen na masaya ang ekspresyon ng lalaki, kaya lalo siyang na-curious. Lumapit pa siya at muling nagtanong, "Kaibigan, ayos ka lang ba?" Ngunit hindi pa rin siya pinansin. Nagtaka si Hansen. Tumingin siya sa direksyon ng lalaki. Nasa ilalim nito ang mababaw na bahagi ng ilog, mga isang talampakan lang ang lalim. Napakalinaw ng tubig, parang kristal na walang bahid. Kita niya hanggang sa ilalim, pero wala siyang nakitang isda o hipon. Lalong wala siyang nakitang Pure Light Salamander. Tinanong muli ni Hansen, "Kaibigan, ano bang tinitingnan mo?" Parang hindi siya narinig ng lalaki. Tahimik pa rin itong nakatitig sa tubig. Kung hindi lang dahil humihinga pa ito, iisipin ni Hansen na bangkay na ito. Ano bang ginagawa ng taong ito? May nakikita ba siya na hindi ko nakikita? Nagtaka si Hansen at tumingin din sa parehong direksyon. Ngayon, nakatutok siya ng mabuti. Paulit-ulit niyang sinuri ang bawat butil ng buhangin sa ilalim ng tubig. Wala siyang nakita, malinaw na malinaw ang tubig, ni damo o lumot ay wala. Tiningnan niyang muli ang kalbong lalaki. Hindi ito mukhang nag-aaksaya lang ng oras. Totoong-totoo ang pagtitig nito. Napakunot noo si Hansen. Pagkatapos ng ilang sandali, may napansin siya. Hindi pala sa ilalim ng tubig nakatingin ang taong ito, sa ibabaw ng tubig. Mabilis na naisip ni Hansen. Tumingin siya sa ibabaw. Wala rin naman siyang nakita roon. Kung meron, dapat nakita na niya agad. Ang malinaw na tubig ay parang salamin, ipinapakita ang refleksyon nilang dalawa. Biglang napagtanto ni Hansen, ang tinitingnan pala ng lalaki ay ang sarili nitong refleksyon. Ano bang problema niya? Bakit nakatitig siya sa sarili niya sa tubig? Naisip ni Hansen. Tumingin din siya sa sarili niyang refleksyon, at nanigas siya. Napakaganda. Hindi niya namalayang ganoon na pala siya kakisig. Ang refleksyon niya ay parang isang bihirang magandang lalaki. Nang tumingin siya, parang naakit siya sa sarili. Parang unang beses niyang makita ang isang napakagandang babae, hindi niya maialis ang tingin at tila tumatalo ng puso niya tulad ng isang baliw na USA. Kabanata 380. Si Hansen ay sa wakas na unawaan kung bakit nakatitig lang ang kalbong lalaki sa tubig at hindi gumagalaw. Ngayon na nakatingin siya sa sarili niyang refleksyon sa tubig, iisa lang ang kanyang naramdaman. Ang sobrang gwapo ko. Alam ni Hansen na may mali, ngunit hindi niya maialis ang tingin sa kanyang refleksyon. Sobrang gusto niya ito. Sobrang humanga siya rito. Para bang nakita niya ang pag-ibig na matagal na niyang hinahangad sa buong buhay niya. Si Hansen at ang kalbong lalaki ay parehong nakaupo sa gilid ng ilog, nakayuko, at tila baliw na baliw sa kanilang nakikita. Mali ito. Sobrang mali. Hindi ko dapat tignan, pero sobrang ganda. Ramdam ni Hansen ang matinding pagkalito. Hindi niya mapigil ang tumingin. Kahit gaano katatag ang kanyang kalooban, hindi niya matanggihan ang tukso. Alam ni Hansen na wala itong kinalaman sa kanyang kagustuhan. Alam niyang nahuli siya ng isang kakaibang kapangyarihan, isang puwersang pumilipit sa kanyang isipan at pinaniwala siyang umiibig siya sa refleksyong iyon. Nagpapasalamat na lang si Hansen na hindi siya in love sa refleksyon ng kalbong lalaki. Kapag dumilim na at wala ng liwanag, baka hindi ko na makita ang refleksyon. May kaunting katinoan pa rin sa isip ni Hansen, ngunit hindi siya lubos na makawala rito. Habang lumilipis ang oras, nanatili silang dalawa sa gilid ng tubig, nakaupo. Nakita niya ang paglubog ng araw at unti-unting pagdilim ng kalangitan. Akala ni Hansen mawawala na ito, ngunit ang planet Guya ay may 3 buwan. 3 maliwanag na buwan ang nagbigay liwanag sa gabi. Ang kanilang mga refleksyon sa ilog ay malinaw pa rin.
Ang nakakatakot pa, sobrang in love si Hansen sa sarili niyang refleksyon na gusto na niyang yakapin ito. Si Hansen ay halos mapakilos ng kanyang kagustuhan. Samantalang ang kalbong lalaki ay tumayo na, ibinuka ang mga braso, at naglakad papasok sa ilog, nakangiti. Ang kontrol ni Hansen sa sarili ay halos mawala na. Pinilit niyang tignan ang ginagawa ng kalbo. Nakita niyang lumalangoy ito papasok sa tubig, patuloy pa rin sa pagngiti. Ang malinaw na ilog ay umabot sa tuhod ng lalaki, tapos sa kanyang baywang. Pinapanood ni Hansen ang bawat hakbang niya, patuloy pa rin ang ngiti, parang yayakapin ang babaeng minamahal. Tiyak na gawa ito ng isang gene race. Ang mga gene race sa mundong ito ay kakaiba. Ano kaya ang nilalaro nila? Alam iyon ni Hansen, pero hindi niya mapigil ang tumayo at lumakad papasok sa tubig. Alam niyang refleksyon lang iyon, alam niyang hindi niya dapat ginagawa ito, ngunit gusto pa rin niyang yakapin ang refleksyon sa tubig. Para bang iyon lang ang makakaalis sa kirot ng matagal na pagnanasa. Para itong kwento sa isang pelikulang kabaduyan, kahit alam mong siya ang pumatay sa magulang mo, umiibig ka pa rin. Parang gamo-gamo sa apoy, alam mong mamamatay ka, pero tuloy ka pa rin. Si Gang Shujin ba ito? Niloloko niya na naman ako. Imposible. Kung siya nga, sana pinatay na lang niya ako ngayon. Nahuhulog ako sa kapangyarihang ito at hindi ako makagalaw. Habang iniisip iyon ni Hansen, narating na niya ang ilog. Malamig ang tubig, ngunit hindi nito napawi ang init ng kanyang puso. Lumalim pa siya ng lumalim. Habang umaabot ang tubig sa kanyang mga binti, hindi pa rin siya tumigil. Gusto niyang magpatawag ng gene race, ngunit wala siyang magawa. Ang taong umiibig ay hindi kailanman kayang itaas ang espada laban sa minamahal. Hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil ayaw nila. Bagaman alam ni Hansen na hindi iyon ang tunay niyang kalooban, hindi niya ito kayang itanggi. Ang kalbong lalaki, nauna nang pumasok at mas mabilis lumakad. Ngayon, lumubog na sa tubig, hanggang sa ibabaw ng kanyang ulo. Alam ni Hansen na mamamatay na ang lalaki. Ang mga tao sa mundong ito ay walang malakas na katawan. Kung walang tulong ng gene race, hindi sila makakahinga ng matagal sa ilalim ng tubig. Alam ni Hansen na ligtas siya. Kahit malinlang siya papasok sa tubig, hindi siya basta-basta mamamatay. Kung lulunurin man siya, imposible iyon. Gusto kong makita kung ano pa ang kayang gawin ng kalabang ito. Lumakad pa si Hansen papasok hanggang lumubog ang kanyang ulo. Hindi na niya makita ang refleksyon. Ngunit kahit nawala na ang refleksyon, hindi pa rin siya nakawala. Sa ilalim ng tubig, may nakita siyang nilalang, isang anino na kamukha niya, nakangiti sa kailaliman ng ilog. Hindi mapigilan ni Hansen ang sarili. Lumakad siya papunta rito. Sa unahan, nakita niyang ang kalbong lalaki ay hirap na. Lumalabas ang mga bula sa kanyang bibig. Halatang napuno ng tubig ang kanyang baga, malapit na siyang malunod. Gayunman, nanatiling nakangiti ang kalbo, isang ngiting nakakakilabot. Parang ngiti ng kamatayan. Nagsimulang magduda si Hansen. Kahit hindi niya kilala ang lalaking iyon, hindi niya kayang hayaan itong mamatay sa harap niya. Habang iniisip niya kung sisirain ba niya ang mga limitasyon ng mundong iyon, napansin niya ang kakaibang liwanag. Tumingin si Hansen sa direksyon ng liwanag. Sa ilalim ng ilog, may lumitaw na malabong sinag, parang higanteng hiyas na kumikislap. Ang aninong umaakit kay Hansen ay mula sa liwanag na iyon. Habang tinatitigan niya ito, unti-unting naging malinaw. Isa itong higanteng kabibe, maputi, translucent, parang yari sa jade. Bukas ang kabibe, at sa loob nito, nakita ni Hansen ang anino, ang pinagmula ng kanyang pagkahumaling. At sa wakas, nakita ni Hansen kung ano ito, isang magandang babae. Nasa loob siya ng kabibe, nakahiga, hawak ang kanyang makinis na pisngi. May suot siyang manipis na belo na humahampas sa tubig, ginagawang mas kaakit-akit ang kanyang anyo. Tahimik lang ang babae habang nakatingin kay Hansen, parang sinasabi ng kanyang mga mata. Halika, aking asawa't minamahal, pumarito ka sa aking yakap.